Paano nga ba mag-check ng isang capacitor ng air conditioning o di kaya doon sa mga electronic board na mayroong capacitor? Ayan mga kasangkay, bago po natin ituloy ang ating video, babatiin ko muna kayo ng magandang umaga, magandang gabi kung saan man kayo sulok ng mundo. Mga kasangkay, regarding dun sa capacitor na sinasabi natin, may iba't ibang uri ng capacitor, may dual, may single, dumidepende po yan sa unit ng ating aircon. At meron pong iba't ibang uri ng microfarad po ang capacitor. Dito sa video na ito, ipapakita ko po sa inyo mga kasangkay yung actual na pag-test ng capacitor gamit ang multi-tester na analog. Kaya malalaman natin kung good pa ba yung capacitor o hindi na gumagana yung capacitor. Kaya kung bago ka lang mga kasangkay dito sa aking video, paki-subscribe naman, paki-like at paki-hit na rin notification bell kung bago ka lang para update ka sa mga susunod kong video na ilalabas regarding dun sa air conditioning. Ayan mga kasangkay, pasukin na po natin ang ating video para dun sa actual na pagtitest ng capacitor. Kaya mga sangkay, tara, pasukin na po natin ang aking video. Mga kasangkay, paalala lang po ha, ito pong video na to is para lamang doon sa mga bagong nag-aaral ng air conditioning o doon sa mga baguhan. Disclaimer lamang po doon sa mga batikan. Ito po ay tutorial lamang para doon sa bagong nag-aaral ng air conditioning at makatulong man lang sa kanila kung paano mag-check ng isang capacitor. Ayan, ito na po yung ating actual na video. Ayan mga kasangkay, para malaman natin ang pag-check ng isang capacitor, gagamit po tayo ng multi-tester. Ayan. Pero mas magandang gumamit ng multi-tester na digital, yung by number, kasi makikita mo yung reading niya. Ito gagamitin lang natin dito is resistance. Ayan, isisit lang po natin sa resistance para makita natin kung okay pa yung capacitor, kung papalo pa ba o hindi. Mayroon naman itong microfarad mga kasangkay. Pwede mo naman gamitin to rin dito, pero ang inaano ko kasi dito para mas mabilis ang pag-check is resistance lang ang ginagamit ko. Ito po yung UF po yan, ibig sabihin po yan is microfarad. Ito po yung volt ng ibinibigay niya. 450 volt AC po yan, 50 to 60 Hz. To 60 po microfarad. Ayan. Minus 5 po yan, plus 5% ang ano niya. Ito po is para sa pan po. Pero ito kay single phase, para po lang to sa compressor. Ito po is running, ito yung starting. Correct ipamerong ha. Ito naman po yung okay na capacitor is 7P microfarad. Ayan. Ayan po. Same po ito, starting and running. Ano lang po yan, single din capacitor po to, single capacitor po. Kasi pag dual capacitor po, tatlo po yan dito. Tatlong terminal. Ito kasi dalawa lang, kaya single. Pero mayroong mga sample ako ipapakita dyan sa video na picture. Ipapaliwanag ko sa kanong single at saka double. Ayan. Checkin na po natin kung paano po malalaman natin ang okay na capacitor ng air conditioning. Isisit po natin to sa resistance. Ilagay na po natin kahit sa 100 po para mabilis po tayo mag-check. Ayan. Diyan po 100. Ayan po ha. Resistance niya po is nakalagay po sa X10. Ayan. X10 po ha. Ayan. Ito po ay may DC, HB, DC, DCB, DCE. Ayan. Microfarad. Ayan. Tapos ohms. Ayan ha. Sisit na po natin. Checkin na po natin. Ito pong sinasabi ko. Pag nag-check po kayo ng capacitor, kailangan mataas po yung palo ng itong ano niya, pointer point. Dapat tataas to pa, tapos biglang babalik. Ibig sabihin okay po. Pero kung mahina na po ang pag-akyat ng pointer point, mga hanggang dyan lang, ibig sabihin kulang na po ng binibigay ng resistance ng inyong capacitor. Sira na po yun. Ito po, sample natin itong sira. Checkin po natin ha. Bago nyo po checkin yung capacitor para safety kayo, kukuhaan nyo po muna, i-ano nyo po na, pagdidikitin nyo po yung dulo para matanggal yung kuryente sa loob, kasi mayroon po minsan to ground, kaya ano nyo muna, tatanggal nyo muna yung static ground nya sa loob. Ayan, yan, okay na, safe na. Checkin na po natin ngayon. Ayan, nakikita nyo yan ha mga kasangkay. Ayan, check po natin, tingnan natin kung papalo. Tingnan natin ha. Ayan, di ba mahina yung palo? Baliktarin nyo natin para sigurado kayo, baliktarin natin uli. Baliktarin natin yung test rod. Di ba? Mahina ang palo, ibig sabihin sira na po yung capacitor. At saka sa pangalawang pag-check po ng capacitor, malalaman niyo naman po kung sira. Kung ito po ay dito, itong ano na to is bloated. Nakikita niyo ibig sabihin pag bloated na po yan, bloated, ibig sabihin sira na po yan pati dito sa ilalim. Saka pag ginanon niyo po yan, ayan, pag sumasayo na po yan, ibig sabihin po sira na rin po yan kasi lumulobo na po yung dito niya. Malalaman niyo po agad yan. Tapos minsan nag-oil yung mga dito niya, mag-oil.
sa ilalim, ibig sabihin sira na po yan mga kasangkay. Ayan, ito mga kasangkay yung okay pa. Ipapacheck ko sa inyo kanina 70 microfarad. Ito po ay checkin natin kung okay pa ba yung palo nya. Ayan, try po natin, alin, pagdikitin po na lang natin. Ayan, para mawala yung kuryente, nakasupply po sa loob. Ayan, check po natin ha. Papasok nyo isang test rod dito, ilalagay nyo so may butas para sigurado. Tapos yung isa dito naman. Ayan, mahina. Baliktarin natin para sigurado. Baliktarin natin pag check. Yung isang may ano. O, ayan, di ba? Ibig sabihin tumaas siya hanggang kasi ito yung 50 hanggang 70 siya. O, check ulit natin para pag ayan. O, di ba? Ang taas ng ano niya, reading. Ibig sabihin good siya kasi at saka bumabalik siya agad. Ibig sabihin pag pumalo siya ng pataas tapos bumalik agad, ibig sabihin good yung capacitor. Pero pag umakyat siya ng konti lang umakyat tapos bumalik, ibig sabihin sira na rin. Kailangan kasi mataas kasi lalo pag 60 microfarad, dapat matataas hanggang dyan. Tatandaan niyo po master, pag kasangkay, pag umakyat po yung pointer, tapos pag dahan-dahan bumaba, ibig sabihin po sira na din po yan. Yan po ang mga palatandaan ng sira ang capacitor. Pero pag akyat na biglang baba, ibig sabihin okay po yan. Kagaya nito, ulit po tayo. Mga kasangkay, ayan po. Oh, di ba? Ang bilis. Ibig sabihin po mga kasangkay, yan po ay good. Yung isa po is sira po yun. Ayan, meron pa ko dyan picture na ipapaliwanag ko po sa inyo kung ano po ba ang single at saka dual capacitor at saka kung ano po yung nasa loob nito. Kasi meron pag dual po, meron pong Rani ay Herm, Common at saka Pan. Nakalagay po dito yan. Ipapaliwanag ko sa inyo mga kasangkay. At saka meron din po yung black capacitor para naman sa Pan. Kaya mga kasangkay, tara, tingnan natin yung ipapakita ko sa inyong picture. Ayan mga kasangkay, kung makikita nyo sa picture mga kasangkay, yung single capacitor, yung dalawa lang yung terminal, ibig sabihin po yan ay single. Yan po ay mayroong yung isang terminal po may apat po yan. Ibig sabihin po yan ay running. Tapos yung isang terminal na dalawa lang yung pa, ibig sabihin po yan ay starting. Para lamang po yan sa compressor para sa compressor lang. Kasi pag gaya may nakabukod po na yun sa unit, may nakabukod po na isang capacitor para dun lang sa pan naman. Ayan po. Ayan may mga kasangkay, makikita mo rin dyan yung isang capacitor na dual. Ibig sabihin po yung dual, tatlo po yung terminal. Pero may mga iba't ibang paa. Makikita nyo po yan dyan. Mayroon po nakalagay sa ibaba na common, Herm, saka Pan. Ibig sabihin pag sinabing common, yun pong running. Pag sinabing Herm, yun pong starting. Pag sinabing Pan, para yun po sa pan ng aircon. Ngayon, pwede nyo po pagsamasamahin dyan yung apat na pa, pwede pagsamasamahin lahat ng running ng capacitor, ng pan, at saka running ng compressor. Tapos yung tatlo naman, pwede po pagsamasamahin running, starting ng capacitor, ng compressor, at saka starting ng pan motor. Tapos yung isang naman, yung para sa pan motor mismo. Makikita mo naman nakalagay mo ng pan. Yung isang wire, ilalagay mo dun sa pan motor. Yung isang wire ng pan motor ng aircon. Tapos kung makikita nyo, iba't iba po yan ng microfarad. May makita naman 30 microfarad, pero depende po yan sa capacitor, kung depende po sa unit yung anong angkop na microfarad doon para doon sa aircon mo. Depende po yan, may makikita naman pag nabaklas kayo ng aircon, makikita nyo kung 60 microfarad. Ayun, makikita nyo naman po yan. Tapos meron po dyan black na na capacitor. Kung yan ang black na capacitor ay para naman yan sa pan. Depende naman din po yan sa microfarad. Kaya yung pan kasi pinakamaano niyan is 5 microfarad. Kaya yung nandyan sa picture na is 2.5 or 3 ay microfarad is para lamang po yan sa pan. So, yung mga drawing dyan, ayan, makikita nyo yung Herm, Common at saka Pan. Yan po, ay allocate nyo lang po yung mga wire para hindi na kayo maguluhan. Kaya may tanda na may nakasulat na po yan dyan mga kasangkay. Ayan mga kasangkay, sana sa mga itinuro ko doon sa capacitor. Kung may mali man po ako doon mga kasangkay, paki-comment na lang po dyan sa baba sa comment section at itatama po natin. Ayan, kasi ito po ay para sa mga baguhan at nag-aaral lamang. Sa mga veterano po dyan, ay ito po ay para press lamang po Wala po tayong anuhan po dito. Tayo po ay dapat magkakasama at sana po magtulungan po tayo mga ka-air conditioning na mga technician. Wala po ditong, hindi po ako dito veterano. Ako po ay isang technician, yan lang din lamang na nagtuturo para doon sa mga bago. Paalala lamang po ito po ay para sa mga baguhan lamang na nag-aaral.
Ayan, sana suportahan niyo po ang aking video at pakihit ang notification bell para updated kayo sa aking mga video. Maraming salamat po mga kasangkay.